Ginoong Julius Kainglet, ang Vice President for Research, Advocacy at Partnerships for Federation of Free Workers. Kasama ho natin, sir. Good afternoon, si Radyo Man Lourdes ng RMNDZ XL Manila. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes. Siyempre po, sa lahat ng ating tagapakinig, magandang hapon po sa ating Ano ho lahat. muna ang inyong say, kung meron po, sa zona ni Pangulong Marcos kahapon? Ay, siyempre po, may say po tayo mga manggagawa bago po siya magsona. Nanawagan po tayo ng legislated wage increase, nanawagan tayo ng nationalization ng minimum wage, nanawagan po tayo na wakasan ng ENDO o kontraktualisasyon at padaliin sana ang pag-oorganisa ng mga union. So doon po sa batayang iyon, at least yung tatlong maliwanag na panawagan po yan ng mga manggagawa, wala po kaming narinig eh. So medyo malungkot po kami dahil mukhang katulad po ng nakaraang panahon na wala po kaming narinig patungkol sa mga manggagawa. At alam niyo po ba, minsan hindi pa nami-meeting ni Pangulo ang mga manggagawa kaya po hindi po masaya ang mga manggagawa sa atin pong narinig sa SONA. Pero sir, ano po yung inyong say na pinagagawan niya ng batas para matulungan yung middle class, lalo na sa mga sitwasyong mayroon po mga krisis? Well, ano po, on the other hand, alimbawa po, yung pong nabanggit na pagtataas ng income tax threshold, no? Kapag yung pong income tax threshold, pag natuloy po yan, tingin ko po, direktang tulong po yan sa middle class. So sana po magkaroon po yan ng katuparan. Pero tulad po ng banggit natin kanina, labas po dun sa mga usapin na ating nabanggit, medyo zero po yung nakuha ng mga manggagawa. Sir, balikan ko yung sa income tax threshold. Yes, Magkano ho ba? Para lang malinaw. Although hindi naman niya sinabi kahapon. Pero ilan ang pwedeng matulungan? Lahat ho ba sakop nito? Or baka ho yung may sahod lamang na 25,000 pababa or 30,000? Para malinaw lang po. Sa ngayon po kasi ay kung ikaw ay minimum wage earner, exempted ka sa income tax. Tama. So, ibig sabihin, across the Philippines, depende sa kung saang rehiyon ka, yun nga po yung pinupunan natin, yung ating regional wage setting. So, depende po sa minimum wage, yun po yung magiging exemption nyo. Pero, kung di po nagkakamali, ang narinig ko kahapon ay hanggang 350,000 per year. So, that's roughly, kung 30,000 ka po, ang panawagan namin ay hanggang 50,000 a month Kung ikaw ay sumasahod ng 50,000 a month, ay ma-exempt ka sana. Pero ito pong 350, parang pumapatak siya ng almost 30,000 pesos a month. So kung ganun po yung sinasahod mo, ibig sabihin, lagpas yan sa minimum wage, lalo po sa mga mahihirap na probinsya, magiging exempted ka sa income tax. So, hindi po lahat din, tama, no? Sa 30,000 lamang po per month. So, yung pataas, pasensyahan. Ganun na nga po yung mangyayari. Saka po, syempre po, yung punot dulo naman talaga ng problema natin aanhin mo yung income tax exemption kung in the first place hindi naman umaabot ng minimum wage yung sinasahod, no? So, it will take some time bago ka maka-enjoy, if ever ma-enjoy mo yung benefit na yan. Sa ating pong 54 million na labor force, ilan lang po ba yung sumasahod ng aabot ng 30,000? Oo. Sir, sabi nyo kanina, sana matupad yan. Wala ho ba kayong tiwala na matutupad ito in 2 years? Well, wala pa po kaming nariringgan po kasi na unang-una na hearing patungkol po dyan sa income tax. Tapos, kung inyo pong naalala, bago po magsara yung nakaraang kongreso nung magkaroon po ng eleksyon ng 2025, nagkaroon na nga po tayo noon ng pagpasa sa kongreso ng 200 pesos legislated wage increase. Ang Senado ay may 100 pesos. So kung tutusin, pwede namang nagtagpo na lang sila. Kahit 100 pesos sana nadagdag noon, naibigyan na tayo. Kaya lang, hindi po nag-meeting yung BICAM, wala pong nakuha si manggagawa. No? Matapos pangakuan, matapos makarinig ng mga mabulaklak na salita nung kampanya,
nung manalo yung ating mga congressman, wala po. Nagkalimutan na tayo. At alam naman natin, simula po nung itong session na ito ng Kongreso, simula po nung 2025 hanggang sa kasalukuyan, abay, alam niyo po ba sa Kongreso, isang beses lang nagpatawag ng hearing patungkol sa legislated wage increase. At sa Senado, never, never nakapagpatawag ng hearing tungkol pa sa legislated wage increase. At lalo na po, nung nagkakaroon ng kaguluhan sa leadership ng Senado, hindi po nalagyan agad ng tao ito pong Committee on Labor. So kaya po medyo hindi po tayo ganun ka-optimistic. Sana magkaroon ng pagbabago. Anyway, gumugulong na impeachment trial. Sana po matapos na ito o mapabilis yung kanyang pace para yun naman pong ibang equally important na gawain ng Kongreso at Senado ay magawa na po nila. Sir Julius, meron po siya mga speech writers, no, nag-research. Sa tingin niyo bakit hindi po naging priority or hindi ho nabanggit yung sa usapin po nitong sinasabi niyo kaninang hinihiling na marami sa ating mga manggagawa? Dagdag sahod, tapusin ng endo. Ito po, dahil sa masyado siyang nakikinig sa kanyang economic managers. Alam niyo po ba yung mga business groups, mga employers, halos every quarter nami-meeting po na yan simula nung siya umupo. Pero ang mga manggagawa po, abay, panlimang sona niya na ito at nakaka-5 Labor Day celebrations na rin. Pero never niya pong miniting ang mga manggagawa kahit pabalot bunga man lamang na breakfast sa panahon ng Labor Day. No? At kung atin pong matatandaan, yung pong nagsisilbing executive secretary niya ngayon, dati pong siya po ang tao sa finance, di po ba? Siya po yung nagmungkahi na yung pera ng PhilHealth, na by the way, ay pera nating mga manggagawa yan, pare-pare tayo nagko-contribute yan. Siya po yung nag-utos na isalin yan sa National Treasury. So, kung hindi pa po natin inilabas sa Supreme Court, hindi natin mababawi ang pera natin pare-pareho sa PhilHealth. So, mukha pong over yung kanyang pakikinig sa kanyang economic managers at hindi niya po narinig yung tinig ng mga manggagawa. Kaya po kung lagi pong bida para sa kanya, yung kanyang mga economic managers, no? Kaya nga tuwan-tawa siya nung tayo di umano ay upper middle income country na, tuwan-tawa siya, wala namang nakukurang ganansya yung mga manggagawa. Mukhang tuwing sona po, magdurusa talaga yung mga magkagawa. Dahil wala po kaming maririnig. Dahil tayo po yung nagbabayad at tumutulong sa ating pamilya, sa tingin niyo ba hindi ito sapat sa mga manggagawa yung pagtanggal ng VAT sa kuryente, pagtanggal po ng system loss, at itong pagripaso sa IPIRA law na mga binabanggit niya ho, at itong naging tugon niya sa krisis para ho sa mga manggagawa? Well, tingin ko po kung matutuloy yan ay positibong hakbang po yan dahil yung systems loss, matagal na po natin nirereklamo at mantakin mo, systems loss na nga, hindi na nga natin napakinabangan. Babayaran pa. Kumita yung mga kumpanya, abay pati gobyerno kumikita kasi meron ding VAT dyan po sa systems loss. So tingin ko po, positibong hakbang naman po yan. Kasama po ng ibang mga bagong energy projects na hinahangad. Pero syempre, kailangan din silipin natin, no? Baka naman hindi maganda para sa ating environment at para sa ating mga nakakalbong mga bundok, yung pong mga bagong proyekto. Kailangan din po nating silipin. Of course, we recognize na makakatulong po yan. Kaya lang kailangan po natin ng iba pang mga mas positibong mga hakbang na direktang makikinabang at matutulungan ng mga manggagawa. Katulad po ng dagdag sahod at yung nationalization ng minimum wage. Pero may binanggit din ho siya kahapon, Sir Julius, yung makakatulong sa trabaho, dagdag trabaho, yung AI hub, no? Diyan po sa Tarlac. Nako, nababalot pa po ng maraming kontrobersiya yan, Kasi baka po mabulag tayo dun sa sinasabi na potential na maging source ng maraming trabaho. Kaya lang, magiging disenteng trabaho po kaya ito. Ang balita natin ay magtatayo pa siya ng sariling source niya ng power para ma-maintain yan. Yan pong AI hub, batay po sa karanasan ng ibang mga bansa, ang lakas pong kumain ng tubig niya at iba pong mga pamamaraan para palamigin yung mga makina, di ba? Mga makina po ang pinagagana para po ang mga AI hub na yan ay maging effective.
pauubos po yung ating water supply. Alam naman po natin, kulang-kulang na nga po yung nakukolekta sa Angat Dam, pasok ng Pangilaan at ibang bahagi ng Luzon. Kung magkakaroon po ng AI hub na mangangailangan mangain ng maraming tubig, baka po bukod sa wala na tayo water supply, pati po yung mga isda natin ay walang malangoyan dahil magiging marumi po yung tubig na gagamitin para dyan sa AI hub sa Paxilica. Kaya po kailangan pong pag-aralan pa yan. Dapat po ay i-balance natin. Ano ba yung sinasabi ninyong i-generate na jobs? At what expense? Baka naman may trabaho ka pero mawawala ng buhay yung komunidad mo. May trabaho pero wala kang may sa tubig na maiinom o magagamit sa pagligo. Pero Sir Julius, mukhang green light na po ito kasi binanggit niya pa, buti pa nga itong Paxilica, nabanggit niya sa zona niya kahapon. Oo nga po, kaya po kailangan pa po nating habulin. Alam naman po niyo, lalo kung gagamit po o mag-occupy itong bagong proyekto ng mga tinatawag na ancestral domain, dapat may free prior informed consent ng mga affected communities. Kaliwat kanan na po ang naririnig nating oposisyon mula po sa mga komunidad pagtutol sa proyektong ito. Dapat po makinig naman tayo sa mga lumalabas sa ating konsultasyon dahil hindi po, may karanasan na tayo. Yung kasaysayan natin, hindi magandang kasaysayan natin sa ganyang mga malalaking proyekto. Alam po natin na nagdudulot talaga ng perwisyo sa komunidad. Sir, sa 5 taon na nagsusona po si Pangulong Marcos, nasaan na po ang sektor ng paggawa? Medyo malayo pa po sa ating inaatim dahil liban po dun sa 3 isyong nabanggit ko, sa usipin ng sahod, pagwawakas ng endo, at yan sa ating karapatang mag-union. Bago po mag-assume ng presidency si President Marcos, meron po tayong 15-point labor agenda. Sinusubukan po naming taraan yan, parang medyo malayo pa. Kasi po, maliban po dun sa halimbawa, yung pagtataas ng threshold ng income tax, di ba nga, pinapatanggal po sana natin yung excise tax. Gusto po natin magkaroon ng wealth tax sana sa mga pinakayaman. Gusto po natin ng mga proyektong pangkalusugan na papakinabangan ng mga manggagawa. Gusto po natin ng disenteng trabaho para sa mga manggagawa natin. Medyo malayo pa po. At kahit po titignan natin yung pamantayan ng UN gamit yung Sustainable Development Goals, SDG number 8 on decent work and economic well-being, medyo malayo pa po tayo sa target, hindi lamang until the end of the term of the President, kundi hanggang 2032. So maraming pa po tayong kailangan trabahuin, kailangan pa tayong maglagay ng maraming pro-workers, ng mga legislators, at mga opisyal sa gobyerno para po matulungan ng mga manggagawa natin. Hindi ho ba sapat na tayo po ay nasa upper middle class na sa ating ekonomiya plus may 85 pesos na dagdag sahod yung mga manggagawa, sir? Mabuti po at natanong niyan. Unang-una po, yung status na upper middle income, wala naman pong ibang silbi yan kung hindi po sa usapin ng credit rating. Ibig sabihin instrumento lang po yan para mas makapangutang po uli yung gobyerno ng mas maraming halaga mula sa World Bank at ibang mga international banks. Kasi kung talagang upper middle income tayo, dapat po nararanasan at natitikman yan ng lahat po ng mamamayan. Ang problema, meron tayo mga bilyonaryo, may mga trilyonaryo pa, meron pang mga pamilyang Pilipino na nakasama sa Forbes list of the richest. Pero yung yaman nila, sa kanila lang naman, hindi naman po natitikman o hindi naambunan yung pong ating mga manggagawa. So, madaling salita, indeed, meron pong pera, pero hindi po equitably na yung pamamahagi o nadidistribute sa ating mga manggagawa at sa kanilang pamilya. Pangalawa, yung pong dagdag 85. sahod, no? Opo. 85 na nga lang po, utay-utay pa. Yung pong 200 pesos na hinihingi natin, pang-recover pa nga lang po yan sa nawala. Alam naman natin na record inflation yan, lalo po nung panahon ng pandemya. At ngayong unang nagbadya yung krisis sa gitnang silangan at nung pumutok yung
crisis dyan. Yung akala nating mawala, pero ngayon nagbabalik na naman dahil sa mga bombahan. Konkreto mga threats po yan sa buhay at kabuhayan at trabaho ng ating mga manggagawa. Kaya tama lang na mabigyan tayo ng dagdag sahod, pero kulang na kulang pa rin po. Okay, huli na lang. Go ahead, sir. 85 pesos, Metro Manila lang yan eh. Tama, No? Hindi naman tama. po nakinabang dyan yung ibang regions. Oo. So kulang na kulang po. Okay, huli na lamang po, narinig nyo yung SONA kahapon. Ilan po ang grado ho ninyo sa nilalaman ng SONA, sir? Siguro po kung on a scale of 1 to 10, nasa 4. Lalo po kung sa punto de vista ng mga manggagawa. Ang baba naman, sir. Hindi naman... Hindi mo alam pero pumasa. yung po sa... pero medyo may improvement naman po dun sa delivery. Ibigay po natin dun sa nagsulat ng speech. Medyo maganda yung pagkakasulat. Pero syempre mas gusto natin yung substance. Gusto natin yung substance. Imagine niyo naman, no? Sabi ko nga po kanina, 15-point labor agenda, hindi po siya tumantos dun sa 15 points natin. No? So, tama na po yung 4/10. Masaya na po siya dapat. Sir, maraming salamat. Mabuhay tayong mga manggagawa. Thank you, Sir Julius. Maraming salamat din po. Magkasama si Sir Julius Cainglet, ang Vice President for Research, Advocacy at Partnerships for Federation of Free Workers. Ang kanyang reaksyon, opinyon at suhestyon. Ano po sa katapos lamang po na SONA ni Pangulong Marcos. DCXM.